Hi guys! So welcome sa ating financial literacy. Pag-usapan natin mga basics para na i-share matutunan nyo rin at kumaga malaman nyo rin mga natutunan ko din regarding sa financial literacy. Okay? So bago ang lahat, subscribe kayo sa channel ko, like and share yung mga Facebook pages ko, yung mga social media accounts ko para mas for more contents katulad ng mga ganito. Okay? So let's start. So ano ba yung mga mahalaga? So yung key takeaways natin dito, kailangan na lang yung iba't ibang skills na pwede nyo matutunan. Yung pinakamahalaga dyan, dapat marunong ka po mag-create ng inyong emergency fund at iba't ibang budgeting, paano ka ba mag-handle. Okay? Tapos, kailangan, paano ka nga ba magiging financial literate? Siyempre mag-aaral ka. Marami na ngayong mga vloggers, ang niche nila ay ganyan. So, katulad nila. So, yan. So, maaaring may matutunan sa kanila, follow nyo sila. And then, pinakamalaga kailangan sa financial literacy, you are doing informed decision. Ibig sabihin talaga may background. May mga detalye, ano nga ba talaga to, paano ba yan. So, hindi pwedeng decision ka na ng decision, sayang ang pera. Then, ano ba yung basics sa personal finance, okay? Mahalaga dyan na dapat alam mo kung paano ka mag-save, especially for your future, paano ka, baka mamaya, tuition na naman, utang na naman. So, kailangan marunong ka mag-save para dyan. Especially sa pamilya mo, may bahay ka. So, ang pinakamalaga dyan, pay yourself first. Ayan. So, natutunan ko lang din siya. So, mahalaga na kailangan nagsisave ka. One way of paying yourself first is investment. Okay, invest yourself. Kasi pag nag-invest ka sa sarili mo, ang pinakamahalaga dyan, pag nag-invest ka sa sarili mo, tataas yung sahod mo. Kung employed ka, so pag tumaas yung sahod mo, tataas din yung chance for your higher savings. Or tataas yung investment mo at ito pang mga bagay. Okay? So, next, kailangan si Judith Jonah, kilala mo. Pero wag mo na sila dapat paabutin pang pumunta sa inyo. Bakit? Kailangan bayaran sila on time para at least wala kang interest talaga. So, sayang yung interest sa mga ganyan. Next, bank account. So, kailangan magkaroon ka para safe. Kasi mas okay din yung bank account ka. For example, naka-ATM yung trabaho nyo or business nyo. Hindi, mas okay, hindi yung withdraw ka ng withdraw, hawak mo yung pera, mas mabilis gastusin, di ba? So, magano ka na lang. And then, yung marami ngayon ang ginagawa ng iba, nagkakaroon ng iba't ibang bank account, pwede rin yun. Para at least, alam mo yung purpose ng bank account A ay para dito. Ganyan. Alam niyo. Next, kailangan meron kang emergency fund. Dapat alam mo, kailangan marunong magtabi. For your rainy days, crisis fund. So, ano yung una, rainy days. For example, ngayon, kinulang ka na sa pamasahe, biglang may nakatabi kang parang gano'n na at least alam mo meron kang hugot. Hindi ka takot. Crisis fund talagang emergency talaga. Pag crisis na, meron din yung mga talagang emergency fund na kailangan ng ATM din. Kasi baka mamaya, mag-withdraw ka pa ba? Paano pag weekends nangyari? So, walang bangko. Paano ka mag-withdraw? So, kailangan may ATM din yun kung sa bangko man siya. Pwede ka rin magtabi ng mismong pera mo sa bahay. Ganyan. Just a safe. Okay? Higit sa lahat, dapat yung emergency fund mo off limit, hindi mo pwedeng gastusin, di ba? Kaya nga siya emergency fund. Kailangan din, magkano ba? So, ang isa sa advice is 2 to 3 months of your monthly expenses para sure. Ano pag nawala kang trabaho, nagkasakit. Pero wag naman. Okay? Yan, try nyo rin to yung mga ipon challenge. Uso ngayon yan, may mga nabibili pa nga ngayon yung mga alkansya. Okay? So, mag-ipon kayo. Kahit maliit yan, piso-piso, sandaan, magiging malaki din yan pag naipon. Credit cards naman. Okay? Sino ba dapat ang magkaroon? Di ba? Ba't mo ba kailangan? So, sa paggamit ng credit card, tatandaan nyo lang may mga best ways to use. Una, kailangan stay with your budget. Huwag ka naman sobrang gastos dahil may credit card ka. Okay? Kontrolin mo ang sarili mo. Next, kailangan may
i-maintain mo yung 30% ng credit limit mo na yun lang yung dapat mong gastusin o mas maliit doon. Bakit? Yung 70% ay gamitin mo for your emergency purposes only. Okay? And then kung kaya talaga, mas maganda, bayaran mo yung on a monthly basis magkano yung bill mo. Kailangan stay in yung monthly bill mismo, hindi yung minimum, yung minimum na payment. Hindi pwedeng minimum lang kasi may interest yun or pumapatong. So, maganda, one way din yun para tumaas yung credit limit mo talaga, yung credit score mo na tinatawag. Okay? So, bayaran mo yung mga bills mo before due date para talagang wala kang interest. Time your purchases. So, gumagamit ka na nga ng credit card eh. I-timing mo rin. May mga nagbibigay bigla ng mga special offers, buy one take one, iba pang mga promo. Time din yan. Grab din yung opportunity. Okay? Kailangan nyo i-check nyo rin yung mga credit card statement nyo palagi. Reward yourself by reward. So, may mga rewards yan. So, pwede nyo gamitin nyo yan. Sayang din yung mga rewards na nakukuha sa credit card. Nagkakaroon ng mga points yan, di ba? I-check nyo yung credit scores nyo para sure kayo. And then yung utilization ratio na tinatawag, yun yung magkano ba yung ginagastos mo talaga. Okay, check nyo lang din. Okay? Next, kailangan credit check mo pala. Ito naman po ay tips para sa increase of your credit score. So, 7 tips to. Una, look at your credit file. Check mo rin baka mamaya may problema na pala, ganyan. So, freeze, don't move. Okay? Hindi pwedeng lipat-lipat. Kasi baka mamaya nakaka-apekto sa credit score mo. Bago na naman, start na naman ng tenure. Okay? Next, punctuality. So, kailangan mahalaga ka rin ng, nagbabayad ka on time. Okay? Part din, pag may credit card ka, don't be debtless. Ibig sabihin, umutang ka rin kahit pakanti-konti para at least gumagalaw yung credit card mo. One way of doing that, for example, meron kang babayaran 2,000, i-credit card mo na. Pero may hawak mo yung 2,000. So, pagka gamit mo ng credit card mo, the next day, bayaran mo rin siya online, ganyan, or by deposit. Ibig sabihin, gumalaw yung credit card mo, pero nabayaran mo rin siya. Okay? Pampataas din yung credit score. Okay? Don't be a credit junkie. Huwag utang ng utang. Kung di naman kailangan. Okay? Wag din naman yung yung ikaw yung naging dahilan kung magkakaroon ng problema. At higit sa lahat, kailangan always fix up other people's mistakes. Your credit file may have a default court rate or judgment listed on it by mistake. Kasi baka mamaya, may mali na doon. So, kailangan talagang i-check. Okay? Isipin mo rin kung paano ba kung ito yung bangko, paano mo gagawin yung credit scoring. Okay? So, isang simple tip lang yun. Next, ang isa sa pinakamahalaga na dapat alam natin at huwag natin kakalimutan, investment. Kailangan mag-invest ka. Okay? So, stocks, mutual funds, ito yung insurance. Uso ngayon yan, talaga marami. Yung variable insurance ang suggestion kong ikunin nyo. Huwag lang yung standard. Medyo mas malaki yung hulog, syempre. Pero ito kasi may investment return. So, sayang din. And then yung bonds. Yung bonds, yung mga mapapautang ka sa government, ganyan, bibigyan ka nila ng certificate of bonds. Yan, so parang, and then may interest siyang mababa. Okay? Yung stocks, so stock market, ganyan. Sa stocks, marami na rin ngayon uso yung sa mga online, yung mga neobank. Sa stocks din, meron ka na rin yung minimum of 5,000, makakuha ka na sa bangko. So, sayang din siya. Nagkakaroon din siya ng investment or tubo kahit paano, kahit mali. Okay? Mutual fund, yung katulad yan, yung pag-ibig. Yung pag-ibig ay mutual fund. Ano yung mga naka-MT2. Yan. Okay? So, iniipon nila yung pondo para lumaki, para mag-invest sa iba't ibang investments eh. So, para may malaking kita. Sa variable insurance, ano ba ang maganda? Meron dyan yung Pro Life, Sun Life, at iba't iba pa. So, depende sa inyo kung sino o baka may kakilala na kayo, kausapin nyo. Mahalaga din na may variable insurance. Kasi, kasama na rin dyan yung insurance mo, health for your health. Huwag naman sana may mangyari, at least meron kang magagamit. Or may iiwan ka sa pamilya mo. Okay? So please, pag-isipan nyo mabuti. Next, budget. So, one budget template na nakakatulong ay yung 50-20-30. Okay? So, medyo mahirap, kahit ako personally hirap, pero kailangan nyo siya talagang gawin.
So, 50%, kailangan doon lang talaga yung gastusin mo, yung needs mo. 30% lang yung wants kapag may mga konting-konting bibili. 20% yung savings. Okay? Mahalaga din na ililista niyo yung mga gastusin nyo para alam nyo kung ano yung mga kailangan i-limit. Ano ba yung ginastos mo last month? Ay, gumastos ako ngayon. Pwede kang wag muna. Okay? And then mahalaga din yun para at least alam nyo kung ano yung pwede nyo hindi muna bilhin. Ngayon. Isa din ay yung meron din akong isang share ko, never break these financial rules. Una, huwag kang bibili ng mga asset naman na nasisira on credit. Kailangan bumili ka katulad ng lupa. Okay? Kasi acquire assets, never liabilities tayo. Okay, ang lupa, tumatas ng presyo niya. Next, kung magsisave ka ngayon na, mag-invest ka ngayon na. Kasi the better, the younger, the better. Okay? And then, huwag kang mag-i-invest or huwag kang mag-i-invest ng money based on emotions kasi baka naman nabibigla ka lang. So, sayang naman ang pera. Okay? Huwag ka rin hindi yun pwede yung one stop or yung biglang million, biglang yaman. Hindi yan uso talaga, especially sa mga saving or investments. Okay? Hindi siya ganon. Kailangan steady lang siya. Proseso yan eh. Okay? So, huwag basta-basta magpapaloko. Okay? Huwag kayong magpapaloko. Marami naman legit ngayon. Try nyo lang mag-research talaga. Okay? So next, with well, with sure results. So kailangan, yun nga, invest ka ng mga ayos talaga. And then, track nyo lang lagi expenses nyo para sure na. At yung pinakamalaga doon sa dulo na rule, tandaan nyo daw lahat. Isa din sa tip ko na pwede ko share sa inyo, huwag kayong maging guarantor, co-maker, talagang iwasan nyo. Yun ang ano. And then, huwag kayong magbabayad ng utang galing sa inutang nyo rin. Huwag kayong utang para magbayad ng utang. Okay? Kasi double interest kayo. Sayang yun. Okay? So, yan. Based on my experience. So, sana makatulong sa mga ano ko. Ito rin yung mga link ng mga reference na yung major references na ginamit ko. So, higit sa lahat, kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, videos, so, please like, follow, share, subscribe to my social media account. So, sana makatulong pa yung mga sinishare ko sa inyo. And then, pwede kayo mag-comment down. Comment nyo lang yung mga gusto nyo i-comment. And then, I'll try to answer. So, yung mga unang videos, so, yung mga ibang post ko, I hope nakita nyo rin. Sumasagot din ako. Thank you guys.